Guys, good morning dahil naka force leave tayo at ngayong araw ay mayroong direct or pagsasabog ng palay sa aming palayan. So ito guys yung binhe. Ito, ganda ng tubo. Dadalhin natin to doon sa palayan para ito yung pangsabog ni tatay mamaya doon sa aming farm. Farm. So ito guys, ihahakutin natin tapos dalhin doon. Sakay ko lang ito sa aking motor. Farmers muna tayo ngayon guys. So ito guys, gaano naman to? Ang gaan. Diretso na sa anong ito. Bali, ilagay lang natin dito guys. Yan. Luwagan lang natin to. Para hindi tayo magtali. Guys. Tali lang natin ng mahigpit. Guys, yan, para hindi siya mahulog. Bali dito nga kami guys, magda-direct ng palay. Tanaw na tanaw ito sa kalsada ng aming barangay. Bali, kasama ko dito guys si Tatay Raldo at nauna na kasi ang aking kapatid na si Clitz Tagabukid. Kasama niya rin ang aking kuya na si Ronald Salibio. At kasama rin namin dito guys ang aking bayaw na si Nung Dante Magsipok. Linaw na nga sila dito guys, dumating parang umagang-umaga pa lang nandito na sila para patuyuin itong palayan. Ganito kasi yun guys, gawin, kailangan patuyuin ang palayan. Ito nga ang ginagawa nila. Kailangan mo nang i-rek at lagyan ng kanal sa gilid para matuyo itong palayan. Matrabaho din guys ang pagtanim ng palay. Dahil ito nga ay bubungkalin ng hand tractor hanggang sa maging ganito ang texture ng putik dito. At syempre guys, ito nga paulit-ulit nagagawan ng kanal hanggang sa matuyo itong palayan. At nung natuyo na nga guys, ay unti-unti na rin nagsabog si tatay ng palay dito. At bilib na bilib nga ako guys kay tatay sa edad niyang 65 years old. Ayan, yakang-yaka niya pa ang mag-direct ng palay. At tumulong nga rin ako dito guys sa pagkakanal kahit ganito lang ay makatulong tayo. At yun na nga guys ang binhe, bali nilipat lang ni tatay sa timba bago ito ihagis. Nito lang talaga guys ang paraan dito sa pagtatanim ng palay, bali mano-mano pa rin po talaga ang sistema. At naalala ko nga guys, itong sinasaka naming palay ay sobrang tagal na to sa amin, bali bata pa ko, elementary pa lang yata ay kami na nagsasaka dito. At ang kabuuang sukat nga ito ng palayan guys ay mga 1/4 hektarya lang naman ito. Wala rin akong kaalam-alam guys kung sino talaga ang may-ari ng lupain na ito, pero ang pagkakaalam ko si tatay na nagsasaka dito. Maganda kasi dito guys, mataba ang palay at palaging maganda ang ani dito tuwing sasapit ang anihan. Siguro guys, dala na rin ang magandang pag-aalaga ni tatay sa mga palay kaya minsan nakakaani kami ng maganda dito. Kaya guys, kung may nahahain kayo sa inyong hapagkainan ay dapat natin ipasalamat ito sa Diyos at ipasalamat natin sa ating mga magigiting na magsasaka. Dahil hindi biro guys, ang pagsasaka ng palay simula sa pag-aasikaso ng palay sa pagbili ng mga gamot tulad ng insecticides, biocide at sabayan pa dito guys ng napakamahal na mga fertilizer. Kaya nga guys, minsan luging-lugi talaga ang ating mga magsasaka lalo na pag mahina ang kanilang ani. Sabayan pa nito guys ng napakamurang presyo ng palay. Balik nga tayo dito guys, tuloy na tuloy pa rin kami dito guys sa pagkakanal hanggang sa matuyo nga itong palayan. Bali 4 nga lang sila dito guys, nagtatrabaho, pang-5 ako. Pang-5 and tumulong naman ako ng konti eh. Ikaw guys, naka-experience ka na rin ba magtrabaho sa palayan tulad nito? Ako kasi guys, minsan lang talaga ako tumulong dito dahil nung kabataan ko, hindi naman talaga ako dito pinagtatrabaho mismo. Bali ang maambag ko nga lang dati guys ay magpulot ng pisting kuhol. Oh, sige guys, dito ko na lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat po. Paalam!